Samantala, mga kabombo, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling ho natin sa ating remote studio ng Bombo Radio Philippines. Ang isa sa mga tagapagsalita, actually marami ho sila ng mga tagapagsalita dyan sa panig ng prosecution panel. At makakausap po natin ang isa sa kanila para magbigay ng konting paliwanag at paglilinaw hinggil dun sa ibang mga development na nangyari. Lalo't marami yung nagulat doon sa adjustment sa pagharap ng testigo. Pero siyempre, ang mga bagay na ito ay prerogative ng panigho ng prosecution. Kung sakali man yung depensa, malamang ganun din ang kanilang gagawing hakbang upang yung kanilang katunggaling partido o panig ay hindi lubos na makapaghanda sa anumang aksyon na kanila pong gagawin, mga kabombo at mga Kastar Nation. At yan ay kaugnay pa rin dito sa nagpapatuloy na impeachment trial. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. Kapiling natin sa ating remote studio dyan sa Senado si Attorney Renel Luisco, ang isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel at kinatawan mula sa Kabataan Party List. At with us, si Bombo Jaira Hangayo pa rin mula dyan sa ating remote studio. Please come in at welcome to the program, Representative ko. Hello po, magandang araw sa ating lahat. Maayong hapon sa lahat ng listeners ng Bombo Radio Nationwide. Salamat po sa imbitasyon. Opo, at tayo po'y napapakinggan na napapanood pa rin po sa atin pong 32 stations and digital platform. Isa po sa mga katanungan, ako muna magtatanong, representative ko, sapagkat marami akong natatanggap na message after this, no? Yung development po kahapon, kayo po ay very vocal doon sa kampanya kontra red tagging, ano? Ano ho ang take ninyo doon sa pag-red tag ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang sarili? Ano po ang take ninyo? Sa atin, no, kinukondena natin yung all forms of red tagging. Even if confusing yung red tagging na narinig natin kahapon. To clarify lang po, no, VP Sara Duterte was not the head of NTF-ELCAC. No, siya po ay isang naging co-chair. And yung narrative, I think, na na-pick up ko kahapon ay dahil may mga komunista daw na nandyan at tina-target ng NTF-ELCAC yung pagiging head niya or yun nga po, co-head niya noon, yung reason kung bakit siya, why the law is going after her now. So, red tagging din yon kasi sinasabi niya na lahat po ng mga gusto lang ma-implement yung process of accountability against VP Sara and the many acts that we've identified na reasons why there should be accountability ay komunista na. No? So, yun ang red tagging. And ayaw natin ng ganon. And gusto natin maklaro at bumalik sa usapin kung anong meron nandito. No? May ebidensya po tayo, may video. Gusto nating makita, gusto nating ma-interpret. Ano po ibig sabihin nito sa pamumuno ni VP Sara Duterte pagkatapos. So, yun naman yung pinag-uusapan natin at mas pag-uusapan pa natin ngayong araw dahil we're going for the opening and subpoena of records ng bank and taxes na today may oral arguments for. Okay. Regarding that, Bombo Jaira Hangayo, please take it away. So nagpapatuloy dito na paglilitis no kay Vice President Sara Duterte, nasa day 6 na tayo, Representative, no? Ano yung aasahan natin kasi nakita natin na wala na dito, hindi na dito involved si Attorney Zuleika Lopez and even Ms. Bello. Ngayon, may aasahan ba tayo dito na panibagong witness na isisimula dito from the prosecution panel? For now, ay oral arguments today. And standing naman din po yung NBI Regional Director Attorney Matibag, nasasalang as witness on Monday. Pero for today, oral arguments tayo. Meron po tayong discussion kung anong gagawin sa bank and tax records ni VP Sara. No, ang tax records niya ay nasa BIR box na sealed and for now ay binalik sa BIR at kung ito ay isamon muli dito sa premises ng Senate ay titignan natin kung ano pong nilalaman nun and ano yung sinasabi nito whether it is in support or not doon sa SALN
na bahagi ng Article 2 unexplained wealth niya. So ang sa atin, no, may kasaysayan yung Pilipinas, yung Senate Impeachment Court na hindi binuksan ng envelope. At may resulta yun, no? Nagalit ang mga mamamayan. Sana po hindi natin ulitin yung ganitong pagkakamali noon at ngayon buksan natin para mas malapit tayo sa katotohanan. Kasi maraming nakaabang dito sa greenbacks, yung Bureau of Internal Revenue box na bubuksan na nga sana no, Representative. Kasi sabi doon ng defense ni Vice President Sara Duterte, bubuksan lang ito sa tamang forum at ito na nga dito sa Senate Impeachment Court. But then medyo may pagkaantala na ibinalik ito sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, sabi ng maraming mababatas na pag nabuksan ito ay magkaroon ng game-changing scene. Gaano kahalaga itong BIR box, Representative? Mahalaga po ang hindi lang BIR box, yung tax records, yung bank records ni VP Sara Duterte, and by extension si Attorney Man Scarpio, dahil when we see it, we're closer to the truth. Nakita natin na isa sa mga kinakargang mga articles ay unexplained wealth. Tutulong sa paghanap natin ng katotohanan yung records niya na sinasubmit to the BIR and even no, yung bank accounts at kung ano yung labas-pasok na wealth in those that EMLC has tracked na nga, it's in the billions yung mga labas-pasok na ito. Kung gusto natin ng pananagutan, kailangan natin ng katotohanan at hindi natin dapat hindi tayo maging hadlang sana no, sa pagkamit ng katotohanan. And at the end of the day, para makuha yon, kailangan po yung mga records na to makita ng publiko. Yun naman po yung hiling lang natin. And lastly, from my end, Representative, sa takbo nitong paglilitis, inaasahan ba natin na mapapabilis ito? Or you think mag-exit pa ito sa 92 days itong trial? Sana hindi mag-exceed, no? Dahil napakahaba ng 92 days. Kung ika-calculate natin to at meron tayong mga linggo na, kunwari, Pasko, di ba? Wala tayong impeachment hearing. Dapat hanggang February siya. So matagal pa. And ngayon nga, na day 6 pa lang, maraming mga taong bayan ang naku-confuse no, sa legalities and technicalities. May bahagi kasi na nalulunod tayo nito bilang ito'y nasa trial setting tayo and maraming objections. No, maraming mga tanong na paikot-ikot. So ngayon, simplihan lang natin yung discussion. For now, gusto natin ma-finalize na yung mga banta na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos Jr., ito po ba ay may epekto sa tiwala ng publiko sa kanya? No? Ito po ba ay violation ng Constitution? Or kaya, no, krimen ba siya na impeachable offense? Yun ang gusto nating matatakan at patulungan yung Senado na mag-decide. And marami pa tayong mga articles na kailangan pang baybayin. So, kailangan natin, no, tanggalin natin yung mga teknikalidad, legalidad. No, we go straight to the point. And to that end, sana mas umiksi no, yung ating trial dates, hindi po mas bumaba. Okay, thank you so much, Representative. Makabobos Nation, ang isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Rene Go. Balik dyan sa studio, Bobo Denise. Maraming salamat, Representative Rene Luisco ng Kabataan Party List at isa sa mga tagapagsalita ng panig ho ng Prosecution Panel.